Nagbubukas ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Ian na nagmamaneho sa isang malayong kagubatan. Pagdating sa entrance, chinek niya ang phone niya na may maraming missed calls. Saglit na nag-isip si Ian, ngunit kalaunan ay inipon ang kanyang mga gamit at nagtungo sa loob ng gubat na naglalakad. Nandito pala siya para sa isang solo hike para linisin ang kanyang isipan. Dahan-dahan siyang dumaan sa masukal na kagubatan at paminsan-minsan ay tumitigil para titigan ang mga bagay-bagay. Malalaman din natin na hindi regular na hiker si Ian dahil napagod agad siya sa loob ng unang 10 minuto. Bukod dito, nakasuot din siya ng sweater at maong, nakakaibang pananamit para sa ganoong okasyon. Wala ring dalang medyas na pangproteksyon si Ian at ngayon ay puno na ng masasakit na pantal ang kanyang mga paa. Sa kabila nito, nagtitiyaga siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nang makarating sa malayo, nakita ni Ian ang isang mag-asawang hiker sa di kalayuan. Mukhang kumukuha sila ng mga larawan at nagsasaya. Ito ay nakakagulat na labis siyang nababalisa at nagpasya siyang maghintay hanggang sa mawala sila. Si Ian pala ay isang hardcore introvert na ayaw sa piling ng ibang tao. Nang mapagod siya sa paghihintay, lumihis siya sa ibang landas at tumakbo palayo bago nila siya makita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Ian na magpahinga para sa maikling merienda. Pero pagupo pa lang niya, bumulaga sa kanya ang isang hiker na nagngangalang Nikki. Napakadaldal ng lalaking ito at ang dami niyang tanong kay Ian. Kaya masyadong kinabahan si Ian para sagutin ang alinman sa kanila, ngunit hindi tumitigil si Nikki at patuloy siyang nagdadaldal tungkol sa mga walang katuturan na bagay at gumagawa ng mga nakakatakot na biro. Sa huli, iminungkahi niya na sabay silang maglakad hanggang sa makarating sila sa talon. Desperado si Ian na umalis mag-isa, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Nikki laban dito. Pinauna din niya si Ian para hindi siya tumakas. Sa paglalakbay, patuloy na nagsasalita si Nikki kahit na hindi siya nakakatanggap ng maraming sagot. Ang tanging alam niyang impormasyon tungkol kay Ian ay ang kanyang pangalan at ang katotohanan na siya ay dating nagmamay-ari ng isang negosyo. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, isang pagod na si Ian ang nagsabi na gusto niyang umihi. Ngunit sa halip na hayaan siyang gawin ito sa isang tahimik na lugar, lumingon na lamang si Nikki sa kabilang panig. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay hanggang sa tuluyang makarating sa isang kubo sa gitna ng kakahuyan. Natagpuan nila ang naunang mag-asawa, sina Monica at Austin, doon na patungo din sa talon. Nang gabing iyon, sinubukan ni Ian na magluto ng karne sa kusina nang magpakita si Nikki. Sa sobrang pagkabalisa ay hinugot niya ang karne mula sa kalan kahit na ito ay hilaw pa. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis, ngunit hinimok siya ni Nikki na lutuin ito ng maayos. Si Ian ay sumunod at ibinalik ang karne, ngunit siya ay nagambala kaya't nasunog niya ang kalan. Sa kabutihang palad, sina Nikki at Monica ay tumalon upang iligtas ito at pinatay ang apoy. Sa resulta ng insidenteng ito, kinuha ng isang nahihiya na si Ian ang kanyang gamit at tahimik na lumabas ng cabin. Ngunit nang makalayo siya sa lugar, may namataan siya sa di kalayuan. Natakot siya ng husto, kaya agad siyang tumalikod at bumalik sa cabin. Pagkatapos ay nakipag-chat siya kay Austin na mukhang mas maunawain at mahinahon. Kinaumagahan habang nag-aalmusal si Ian, nilapitan siya ni Nikki para makipag-chat. Sa kabila ng nangyari kagabi, mukhang hindi naman siya nagagalit. Inihayag ni Nikki na siya ang naglinis ng lahat ng nasunog na pinggan nang walang anumang reklamo. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Ian na silang apat ay magkasama na magpapatuloy sa pag-hike. Sinisikap ng mahiyain na si Ian na umalis mag-isa, ngunit nakuha ni Nikki ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bagong pares ng medyas na pang-hiking. Sabay-sabay na umalis ang grupo sa cabin na nagkukwento at nagbibiroan. Ang hindi sumasali sa usapan ay si Ian syempre. Nang umupo sila para sa tanghalian mamaya, isiniwalat ni Austin na nakakita sila ng isang patay na hayop noong nakaraang araw. Ito ay brutal na pinagputol-putol, kaya na-curious siya kung ano pa ang magagawa ng mandaragit. Hindi ito pinapansin ni Nikki, ngunit naiwan si Ian sa malalim na pag-iisip. Ang pag-uusap pagkatapos ay lumipat sa mga relasyon at si Ian ay tinanong kung siya ay may asawa. Sinusubukan niyang iwasan ang tanong, ngunit pinipilit siya ng iba para sa isang sagot. Sa kalaunan, isiniwalat ni Ian na mayroon siyang asawa ngunit hiwalay na sila ngayon. Napagod sa interogasyon, pagkatapos ay tumungo siya sa loob ng kakahuyan upang umihi. Ngunit habang ginagawa niya iyon, may nakita siyang mga gasgas at dugo sa mga puno. Ito ay nagpatakot sa kanya ng husto, kaya agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang grupo. Ang apat ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at naglakad ng ilang oras nang walang pagkaantala. Sa isang punto, pakiramdam ng isang paranoid na si Ian na parang may sumusunod sa kanila.
Nang tumalikod siya, may namataan siya sa di kalayuan na ikinagulat niya. Mabilis niyang tinawag ang iba at tinanong kung napansin din nila ito. Gayunpaman, kahit na pagkatapos na tingnan ng mabuti, wala silang makita. Sa puntong ito, napansin ng grupo na si Ian ay masyadong awkward at mukhang may problema. Pero ayaw nilang sumama ang loob niya kaya inaangkin na lang nila na ito ay isang random na hayop. Sinasabi pa ni Nikki na ito ay isang kambing na gumagala sa paligid. Makalipas ang ilang oras, dumating ang grupo sa isa pang kampo. Sa pagkakataong ito, nakakita sila ng 2 backpack sa loob, ngunit walang tao sa paligid. Si Ian gaya ng dati ay nag-aalala sa kanilang kinaroroonan ngunit ang iba ay hindi na nag-iisip tungkol dito at nagsimulang magsaya gamit ang isang gitara. Kinagabihan, nahirapang makatulog si Ian dahil sa kanyang pagkabalisa. Habang naglilibot siya, nilapitan siya ni Nikki para makipag-usap. Tinatanong niya siya kung okay lang siya dahil naging kakaiba siya sa buong paglalakbay. Hinihimok niya siyang magkwento at sa wakas ay ibinunyag ni Ian na madali siyang kinakabahan dahil sa ilang personal na issue. Masama ang loob ni Nikki sa kanya kaya binigyan niya ito ng pampatulog na agad namang ininom ni Ian. Pagkaalis ni Nikki, nagsimulang maglibot si Ian sa silid. Mas lalo siyang naging mausisa at nagpatuloy siya sa pag-inspeksyon sa isa sa mga inabando ng backpack. Nakita niya ang isang camera sa loob nito na binuksan niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay natuklasan niya ang 2 babae na naglalakad sa kagubatan at nagsasaya. Ngunit sa isa sa mga larawan, napansin ni Ian ang isang lalaki na gumagapang sa kanila mula sa malayo. Nang mag-zoom in siya, laking gulat niya nang malaman na ang lalaki ay walang iba kundi si Nikki. Sinubukan ni Ian na alamin ng higit pa, ngunit nahilo siya bigla. Ito ay nang siya ay naghinala na si Nikki ay nag-abot sa kanya ng bawal na gamot sa halip na isang pampatulog. Sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Nang magising si Ian kinaumagahan, nakita niya ang kanyang sarili na natutulog ng mapayapa. Tinakpan siya ni Nikki ng kumot para hindi siya magkasakit. Ngunit naghihinala pa rin si Ian sa madaldal na lalaki at nagpatuloy sa paglalantad sa kanya. Inilabas niya ang camera at iginiit na ini-stalk ni Nikki ang 2 babae. Hiniling ni na Austin at Monica na makita ang larawan, ngunit tila naubos na ang baterya ng camera. Sa kabila nito, inakusahan ni Ian si Nikki ng pag-akit sa mga babae sa isang tahimik na lugar at pagpatay sa kanila. Sinasabi rin niya na siya ay binigyan ni Nikki ng bawal na gamot kagabi dahil malapit na niyang malaman ang katotohanan. Nang marinig ang lahat ng ito, hindi man lang sinubukan ni Nikki na ipagtanggol ang kanyang sarili, natigilan siya na ang mga ganitong akusasyon ay ginawa laban sa kanya. Maging ang 2 pa ay nalilito sa gustong sabihin ni Ian. Sa sandaling iyon, ang 2 hiker na babae ay nagpakita sa cabin, iniwan si Ian na ganap na napahiya at nagsisisi. Sa sumunod na eksena, nilapitan niya si Nikki at humingi ng tawad sa kanyang inasal. Sinasabi niya na siya ay naging paranoid dahil sa kakulangan ng tulog at tamang pahinga. Ang nakakapagtaka, pinatawad pa rin siya ni Nikki at umarte na parang walang nangyari. Ayos lang kina Austin at Monica ang nangyari dahil masama talaga ang loob nila kay Ian. At sinisikap nilang suportahan siya sa lahat ng paraan na magagawa nila. Maya-maya, inimpake na nila ang kanilang mga gamit at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang magkahiwalay na daan, isang daan patungo sa talon at ang isa naman sa kagubatan ng Kauri. Pagkatapos ay inanunsyo ni na Monica at Austin na gusto nilang magtungo sa kagubatan dahil nabalitaan nilang mas maganda ito. Kaya, ang 2 grupo ay naghiwalay ng landas at pumunta sa magkahiwalay na direksyon. Naglakad ang mga lalaki ng ilang oras pa at nagsisimula ng magdilim. Sa isang punto, muling namataan ni Ian ng isang bagay sa di kalayuan na ikinatakot niya. Ngunit agad ding nawala ang kanyang takot nang salubungin sila ng magandang talon. Saglit na nagsaya ang 2 sa magandang tanawin bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Maya-maya, dumilim na at kailangan nilang dumaan sa makipot na daan. Ipinanukala ni Ian na ibang ruta ang kanilang tahakin, ngunit iginiit ni Nikki na wala na silang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay ibinigay niya sa natatakot na lalaki ang kanyang mamahaling flashlight at hiniling sa kanya na manguna. Nag-aatubili si Ian na sumulong at mag-navigate sa madilim na lugar. Ngunit hindi nagtagal ay nadulas siya, dahilan para mahulog ang flashlight sa matarik na lugar. Nainis si Nikki dahil dito at inutusan niya si Ian na bumaba doon at kunin ang kanyang flashlight pabalik. Ipinaalam din niya na gumastos siya ng $300 para dito. Nag-aalangan na sumunod si Ian, ngunit nagpadaos-dos siya pababa para makuha ang flashlight. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang isang madilim na figura na nakatayo sa tabi niya.
Dahil sa gulat, tumakbo siya palayo doon habang sumisigaw sa takot. Narinig ni na Monica at Austin ito na nasa malapit ang kanyang pag-iyak at sumugod sa kanya. Dumating din doon si Nikki at tumingin sila sa ibaba para hanapin ang humahabol kay Ian. Gayunpaman, muli silang walang nakita. Pagdating sa pinakamalapit na cabin, seryosong nag-usap sina Nikki, Austin at Monica. Nag-aalala sila para kay Ian at gusto nila siyang paalisin sa gubat na ito sa lalong madaling panahon. Dahil nasa honeymoon ng mag-asawa, maghiliw na inalok ni Nikki na i-escort siya palabas. Handa pa rin siyang tulungan ng nababalisa, kakaiba, at estranghero sa kabila ng lahat ng nangyari. Lumapit ang tatlo kay Ian at ipinaalam sa kanya ang kanilang desisyon. Nakakapagtaka, wala naman siyang problema dito. Kinabukasan, naglakbay sina Ian at Nikki patungo sa lungsod. Ilang oras silang naglalakad hanggang sa makaramdam ng pananakit ng tiyan si Nikki kaya pumunta siya sa isang sulok. Pagkatapos ay kinuha ni Ian ang sandaling ito upang isipin ang lahat ng nangyayari. Ngunit habang abala siya sa kanyang pag-iisip, napagtanto niyang hindi pa rin bumabalik si Nikki. Sinubukan niyang tawagin ito, ngunit walang sumasagot. Dahan-daang tumungo si Ian sa direksyon kung saan nagpunta ang kaibigan niya kanina. Ngunit sa lalong madaling panahon, ay nakatagpo siya ng isang kakilakilabot na tanawin na nagpagulat sa kanyang kaibuturan. Sa susunod na eksena, tumakbo si Ian sa mag-asawa at ipinaalam sa kanila na ito ang pumatay kay Nikki. Siya ay sobrang natatakot at nagpapanik na hindi niya maipaliwanag ang buong sitwasyon. Dahil dito, naniniwala ang mag-asawa na si Ian ang pumatay kay Nikki kaya pinakiusapan nila itong layuan sila. Inilabas pa ni Austin ang kanyang kutsilyo at binyantaan siyang umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, nang medyo makalayo ang mag-asawa kay Ian, nagpasya silang kumuha ng ilang mga larawan. Ngunit bigla na lang, hinila si Monica sa loob ng hindi nakikitang puwersa. Nagpadala ito kay Austin sa isang estado ng takot at nagmamadali siyang hanapin siya. Gayunpaman, ang tanging nadatnan niya ay ang kanyang mga naputol na labi na nakahiga sa gitna ng kagubatan. Naroon din si Ian na nagtulak kay Austin na maghinala na siya ang pumatay. Sinubukan niyang atakihin siya ngunit naipit ang kanyang binti sa bitag ng oso. Ito ay kapag lumitaw ang isang malaking hayop na parang ibon sa di kalayuan at kinaladkad ang bangkay ni Monica palayo. Ang mga lalaki ay naiwan sa ganap na pagkabigla sa kanilang nasaksihan. Napagtanto na hindi ligtas dito, mabilis na pinalaya ni Ian si Austin mula sa bitag at inihatid siya sa cabin. Pagkatapos ay nilock nila ang lahat ng pinto at naghanda para sa pagdating ng halimaw. Totoo sa kanilang palagay, ang malaking ibon ay nagpakita at sinira ang pintuan. Agad nitong sinaksak ang mukha ni Austin gamit ang mala-espada nitong tuka at pinatay siya. Pagkatapos ay hinabol ng ibon si Ian, ngunit ang ating kakaibang bayani ay mukhang isang mahusay na manlalaban. Hinawakan niya ang leeg nito at itinulak sa lupa. Pagkatapos ay sinakal niya ang ibon ng buong lakas hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paghinga. Sa huling eksena, ang nabugbog na si Ian ay naglalakad sa kagubatan. Nang makarating siya sa parking lot kung saan naroon ang kanyang sasakyan, napansin niya ang isa sa mga bangkay ng mga babaeng hiker na nakasabit sa puno. Pagkatapos, habang tinitignan niya ang paligid, nakatagpo siya ng isang bungkos ng mga itlog ng malaking ibon na nagpapahiwatig na marami pang mga halimaw na nilalang sa lugar na ito. Sinubukan ng isang natatakot na Ian na makaalis ngunit bigla siyang inatake ng isang malaking ibon. Tinusok nito ang kanyang mga binti at sinaksak ang kanyang hita. Sa kabutihang palad, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang maong. Tumatakbo si Ian hanggang sa makarating siya sa kalsada. Nagtatapos ang pelikula nang huminto ang isang kotse at desperadong sinabi sa tao na tulungan mo ako. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.